So, Doc, di ba may mga kakilala po tayo ngayon na nagkaroon na ng chickenpox? Oo. Di ba? And as of this very moment, may ganun sila ngayon. Mm-mm. So, Doc, can you tell us, like, what are the common early signs and symptoms para Ng malaman? chickenpox? Yes po. Para lang, it starts like a flu eh. So, parang magkakalagnat ka. Number 2, minsan, parang fatigue. Parang masakit yung mga katawan mo, yung mga buto. Body mali yung tawag natin dyan. Tapos, meron kang mga arthralgia. Minsan, sumasakit yung mga bones mo, mga joints. Minsan, yung iba nagkakaroon ng sakit ng ulo. Walang ganang kumain. Tapos, yung iba, nagkakaroon din sila ng mga rashes. Oh. So, una-una, mapula lang siya na parang rash lang. Pero eventually, mabilis po ang chickenpox. Para siyang nagiging butlig na may tubig. Tapos, eventually, magsascatter na yan sa buong katawan. Yun yung chickenpox. Pero yun, hindi mo siya madadiagnose, hindi siya madadiagnose until mag-appear yung mga butlig na may tubig. Tawag namin doon is vesicles. Kapag nag-appear na yun sila, Doc, Hmm. is there any prevention na pwede natin gawin para hindi siya mag-worse? Mag-worsen. Yes. So, depende sa age ng patient. So, ang chickenpox po kasi, mas benign siya or hindi siya masyadong grabe pag sa mga maliliit na bata. So, pero habang tumatanda, may mga pasyente po kasi hindi nagkaka-chickenpox eh. Like, adult na sila nagkaroon ng chickenpox. So, usually, pag matanda na kayo and then dinapuan kayo ng chickenpox, mas severe po siya. Kaya nagbibigay tayo ng mga antiviral. So, ang mangyayari, pag nabigay natin yung gamot natin ng mas maaga, mas lesser yung severity. Mas lesser yung severity, hindi siya ganun kalala. Yes. Pero hindi na natin talaga mapipigilan completely yung chickenpox. Kasi, pag nandun na po yung vesicle, nag-form na po, ibig sabihin, nandun na sa katawan natin, sa system natin, yung virus, yung chickenpox virus. Is there a possibility, Doc, na Ma-transmit? Ma-transmit or pwede pa siyang bumalik? Yes, pwede siyang bumalik in a form of shingles or herpes zoster yung tinatawag natin. Yung chickenpox po kasi, hindi na i-eliminate yan totally ng katawan natin. Yung virus, pag nag-heal na yung patient, nagtatago yung virus sa dorsal ganglia. Okay? And then, yung mga immune cells natin, ginaguard siya doon para hindi siya makawala. Pero, pag bumabagsak yung cell-mediated immunity natin, nagkakaroon ng breach sa immune cell. Tapos, ang ginagawa niya, pag nagkawala siya, dumadaan siya sa nerves. Sa sensory nerves. Kaya kung makikita niyo yung herpes zoster, para siyang located or confined lang sa mga certain areas ng katawan natin. Hindi katulad ng chickenpox na disseminated. So, ang recurrence nito or resurgence nito is in the form of herpes zoster. And it's only supposed to be confined only in certain segments lang ng balat natin. Okay? But, if sobrang baba talaga ng immunity ng patient, it can involve also several segments. May tinatawag tayong dermatomes. Kasi. So, if it involves one segment, medyo okay pa yung immunity ng pasyente. But if it involves 2 segments, or it crosses to the other side of the body, or it's disseminated herpes zoster, then sobrang baba po, ibig sabihin talaga ng immunity ng pasyente. But, pag may herpes zoster po, kailangan po yan agapan. Dahil within 72 hours of the first vesicle na lumabas ng herpes zoster, kailangan po mag-antiviral para po lesser ang complication. Ang pinaka-common and dreaded complication po ng herpes zoster is post-herpetic neuralgia. Napakasakit niyan, guys. So, if too late na ang pagbigay or if hindi masyado naagapan, late yung pagbigay ng antiviral, so maaaring mag-cause ito ng pain. Even wala na yung sugat, even if wala na yung herpes zoster, pag heal, mukhang normal na yung balat, pero sobrang sakit pa din. It can last for several months and sometimes years. Yes, kaya pag meron kayong mga butlig na may tubig, pa-check agad tayo. So what if, Doc, na siya? Let's say, shingles na siya. Nakakahawa pa rin ba yun, Doc?
Very unlikely, actually. Hindi siya nakakahawa. Very unlikely siya makahawa sa mga patients na intact ang immunity. So, di ba vesicle siya, sa fluid filled siya. Pag nag-crust yun, natuyo yun, yung mga balat ng fluid filled vesicle or fluid filled papule or lesion, mapupunta yung fragments dun sa air. And when you inhale it, especially if may bata or pregnant women, usually kasi mga bata, pregnant, medyo hindi intact yung immunity nila, maaari sila magkaroon ng chickenpox. Pero if it's from the herpes zoster, very unlikely. However, if you have a patient around na bata, pregnant, medyo elderly, or patients who are immune compromised on chemotherapy drugs, have uncontrolled or unmonitored HIV infection, yan, mga mababa yung immunity, maaari sila magkaroon ng infection from herpes zoster, from other people. Yes. Thank you so much, Doc. That was Thank you. insightful. Yes. And also scary. Oh, it's okay. Ano naman, meron naman tayong mga board-certified dermatologist, meron tayong mga team na mag-aalaga sa skin natin. All you have to do is to send a message. If you don't know what's wrong with your skin, send us a message. Message Doc Mike or message TMD Skin Sciences para mas maaga po natin malaman ang exact diagnosis and proper treatment. Diba? Thank you. Thank you, Doc. Don't be scared. Yes. Be alert. Alert. Overthink ka. Yes, overthink. Yeah. Thank you, Doc. Doc. Pero guys, if nagka chickenpox na kayo dati, ibig sabihin may immunity na kayo against chickenpox. So, very unlikely na magkaroon kayo ng second chickenpox. I see. Yes. Alright. Alright. Thanks, Doc. Thank you. You're the best. Wow, You're the best. you are the best. Yay! Thank you, Thank you. Doc. Thank you, Doc.